Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon na ating pagninilayan. Ano nga ba ang benepisyo ng taong bless o yung taong pinagpala? Siyempre, di ba may mga reward dyan, di ba? Pag gumagawa ka ng mabuti, mabuti rin ang iyong aanihin. Pag gumagawa ka naman ng masama, natural, masama rin ang iyong aanihin. Diba? Yun ang kasabihan natin. Kung ano yung tinanim, yun din ang aanihin. So, sabi sa Salmo, chapter 1, verse 3, ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe nito. So, ang isang taong pinagpala daw ay katulad ng isang halaman na nasa tabi ng ilog o ng sapa, di ba? Kasi pag ang halaman nasa tabi ng sapa o hilog, sagana yan, di ba? Sagana yan sa tubig. Hindi yan natutuyo. So, sa umaga man, sa araw, umulan man o hindi, tuloy-tuloy lang ang agos. Siyempre, ibig sabihin nun, pag sagana sa tubig, namumunga yung halaman. Di ba? Pansinin nyo guys sa mga sapa-sapa. Di ba? Sa mga probinsya lalo na. Dito sa Maynila, wala na guys. Puro mga creek na lang nandito. So, yun. So, makita mo, napakaraming bunga. At sa takdang panahon ay namumunga yung punong kahoy na yun. So, ibig sabihin, stable siya. Ano mang panahon nang dumating, may bagyo man o wala, stable ang kanyang kalagayan. At tuloy-tuloy lang ang pamumunga. Kumbaga sa tao, productive ka. Marami kang nagagawang maayos o mabuti sa iyong buhay. Namumunga ka. Di ba? Sa isang pamilyang sa mag-asawa, di ba? Namumunga ka. Maayos ang relasyon mo sa asawa mo. Yung anak mo ay napapag-aral mo ng maayos, di ba? Napapakain mo ng sa tamang pagkain 3 beses sa isang araw, minsan may snack pa, di ba? O kaya naman isa kang mabuting anak, nirespeto mo ang magulang mo. Kung nagtatrabaho ka na, nabibigyan mo sila ng pera, di ba? Panggastos nila, pambili ng kung anong mga pangangailangan nila, nasusuportahan mo sila. Kung estudyante ka naman, nagagawa mo mabuti ang iyong pag-aaral, naipapasa mo, may mga high honors ka pa, di ba? So, naging maayos. Kung empleyado ka man, maayos mo nagagampanan ng trabaho mo. Pumapasok ka ng maaga, lalabas ka ng sa tamang oras. Di ba? So, maraming mga uri ng pamumunga. Ibig sabihin yung mga mabubuti o sa mga tamang nagagawa natin sa ating araw-araw na buhay. So, ang sabi dito guys, nagkakabunga dahil sa tamang panahon at anumang gawin niya ay pinagpala siya sa kanyang ginagawa o nagtatagumpay siya. Hindi kasi ibig sabihin magtagumpay, di ba? Pera lang. Kasi karamihan sa atin pag sinabing successful lang isang tao, tagumpay, maraming pera. Hindi rin. Kasi marami rin may pera na hindi maayos ang buhay, di ba? Sira yung pamilya. Pero mas maganda sana kung may pera ka na, maayos pang buhay mo, di ba? So, dapat balance lang din. O kaya naman, negosyante ka. Napapatakbo ng maayos ang negosyo mo, di ba? Nakakapagpasahod ka ng mga tao. Hindi ka nadidelay. Di ba? So, kumikita yung negosyo mo, nakakatulong ka sa pamilya mo. Di ba? So, yung mga bagay na namumunga ay mga ginagamit talaga ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat. At siyempre para nasishare natin ang kabutihan ng ating Panginoong Yesus. Kumbaga pag nakikita ng tao, nagiging modelo ka. Hindi man tayo guys perfecto na lagi ko sinasabi. At least may nakikitang nagagawa tayong maganda. At sa ating mga kapwa ay nagiging modelo tayo sa kanila at nahahawa sila sa kabutihan, di ba? Imbis na sa masama ay napupunta sa mabuti, di ba? Kaya yan ang ating isipin guys, ang lagi nating tandaan na sa bawat araw-araw na ating pamumuhay na ay sana ay mamunga tayo
at maging modelo at huwaran para sa kabutihan ng lahat at para siyempre sa kabutihan ng Diyos na nai-spread, di ba? Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus, magmahalan kayo sa isa't isa. Mahalin nyo ang iyong kapwa-tao at mahalin mo ang iyong sarili. So sa mga ganitong mga bagay, di ba? Nalalaman ng tao kung mabuting ginagawa natin, nagiging modelo tayo. Nahihiya silang gumawa ng hindi maganda. Lalo na kung nakikitang mabuti ka at maayos ka makipagkapwa-tao. Lalo na sa pamilya mo, di ba? Nire-respeto ka, iginagalang ka, sapagkat maayos ka. Sa politiko, ganun din guys, di ba? Kung nagagawa mo ng trabaho mo, yung mga constituent mo, nakakabigay ka ng tulong sa matatanda, sa mga naghihirap, nakapagbigay ka ng trabaho, nagiging modelo ka rin sa mga tumitingala sa mga kabataan o yung mga kababayan. Alright? Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at kung ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun kanyang ipagkakaloob anumang iyong kahilingan sa kanyang pangalan sa takdang panahon. So tayo pimanalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po sa buhay at matagal na rin bedridden. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord, ang kanyang katawan. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Yakapin niyo po, Lord, ang kapatid namin ito para bumalik ka kanyang kalakasan para sa kanyang pamilya. Ganon din po, Lord, sa pamilyang nagkakagulo, nagkawatak-watak dahil sa mga hindi na pagkakaunawaan at pagkakapatawaran. Ibalik niyo po ang magandang relasyon nila at pagbigis-bigisin niyo po at umiral ang kabutihan at pagmamahal sa pamilya. Ganon din po, Lord, sa financial, Lord. Lalo na po, dinadalangin ko po yung kapatid naming walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, inahanap pa, Lord. Iniisip pa paano sila makaraos. Pambili ng ulam, pambaon ng mga bata, Lord. Tulungan niyo po ang kanilang hanap buhay para sa kanilang pamilya. So ang lahat ng ito niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.